Ang pagsama-sama ng mga magkakaklase na 10 taon nang hindi mga nagkita ang nagbuklod sa kanila ng saya at disgrasya. Nayanig ang kanila sanang masaya at puno ng pagkasabik na magkita-kita sa pagkatakot at kalungkutan. Ngayon, ang makatakas at makalayo na sa kanilang lugar ang kanilang inaasam. Dahil kung hindi, ay tiyak may kalalagyan ng kanilang mga bahagi ng katawan. Kababalaghang kwento, may binibining imahinasyon. Tuwang-tuwa ako nang makatanggap ng mensahe mula sa telepono. Sinabi sa akin ng isa kong kaklase na magkakaroon kami ng elementary reunion. Masaya ako kasi makikita ko na ang aking mga kaklase na hindi ko na nakikita. Dahil bukod sa malayo ako sa aming bayan, lagi akong busy sa trabaho. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Carol. Ano? Sasama ka na ba sa reunion natin this month, Carol? Oo naman. This time, hindi ko na siya palalagpasin. Mabuti naman. Siya sige. Isama na kita sa GC natin ha? Para maging updated ka sa mga information natin doon. Okay, sige. Siya nga pala. Anong isusuot nating kulay ng damit? Para maaga pa lang, ma-prepare ko na. Ang napagkasunduan kasi naming mga officer ay kahit anong idadamit na lang. Ano kaya kung lagyan natin ng trail? Dahil sa pagkasabik ko sa reunion namin, ay naghanap ako ng mga damit kong maganda para sa akin. Buti marami akong napagpilian. Palibhasa, mga favorite ko ang kulay. Ngayon pa lang ay excited na ako sa mangyayari sa amin, sa pagkita-kita namin, mga magkakaklase. Iniisip ko na rin kung anong mga mukha nila. At syempre, ang hindi mawawala doon ay ang aking crush noon na matagal ko na ring hinahangaan. Pero malungkot ako dahil balita ko ay may girlfriend na ito ngayon at seryoso daw ito sa kanya. Kaya naman ay naisipan kong subaybayan siya sa kanyang social media. At nakita ko nga na may kasama itong babae sa profile pic nito. At sa tingin ko ay masaya ang mga ito dahil nag-aakbayan at mga nakangiti. Kinabukasan. Candy, ako ito si Carol. May favor sana ako sa iyo. Oo ba? Basta kaya ko, call ako dyan. Gusto ko sana magpag-giveaway sa ating mga kaklase. Pero gusto ko iyong maisusuot nila para may souvenir ko na rin sa kanila. At syempre, maalala nila ako. Sige, total ako naman ang organizer ng ating section. Sabihan ko sila. Itim natin yan ng masquerade ang ating reunion. Pumunta kami ng mall upang bilhin ang mga maskara na gustong gusto ko at sari-sari depende sa gusto nila. Merong Batman, Superman, Encantada, Vampira, Duwende at iba pa. Sa akin napili ko ay Angel para good vibes ang pakiramdam ko sa aking karakter at tinernuhan ko na rin syempre ng white dress. Ewan ko ba kung bakit sa pagsusukat ko ng damit, ang naisip ko ay si Edmond. Si Edmond ang pangalan ng aking crush. At ang maskara naman na napili ni Candy ay Witch. Magkaiba kami ng karakter na costume. Naalala ko tuloy noong kami ay nasa grade 6. Dahil kung anong kahinhinan ko, siya naman ang kakulitan kumilos ni Candy. Maging sa pananalita nito. Naalala ko nung elementarya kami, ay ganoon na siya kumilos. Napakalandi kumbaga. Pati sa mga lalaki ay gayon din. Minsan nga, siya pa yung nagtatapat ng pag-ibig sa lalaki kapag hindi umepekto ang pagpapapansin niya. Siguro naman, kumpleto na ang mga maskarang nabili natin.
Oo, kumpleto na yan. Umuwi muna ako sa bahay para makapag-ayos ng mga kakailanganin ko sa party. Mamaya, sabik na akong makita ang mga kaklase ko na hindi ko pa nakikita pagkatapos ng 10 taon. Simula kasi nung nagtrabaho na ako ay hindi ko na magawa pa ang mag-social media para makita ko sila or maging kaibigan ko man lang kahit sa FB. Kaya ang mga mukha ng mga kaklase ko ay hindi ko na alam. Dumating ang gabi. Kinakabahan ako. Dahil malayo pa lang ako ay naririnig ko na ang kasiyahan, tawanan, at usapan ng mga kaklase ko. Nang pababa na ako ng kotse ay may sumalubong agad sa akin na nakamaskara ng witch. Kaya unang rumistro sa akin ay si Candy. Hinawakan ako nito sa kamay at niyaya ako nitong pumunta sa karamihan. Naroon naming mga kaklase na nagsasayahan. Marami rin kaming pagkain, iba't iba, at naroon din ang aking mga paborito. Maganda din ang ambience sa paligid at napakabango. Inikot ko ng tingin ang paligid. Nagbabaka sakali akong makakita ng mga mukha ng mga kaklase ko na hindi nakamaskara. Ngunit wala. Dahil ang usapan namin ay pagkatapos na kumain, saka kami mag-aalisan ng maskara. Nang tumugtog na ang malumanay na sayaw, nakaupo kami ni Candy sa upuan sa isang lamesa na kami lang ang naroon 2. Nang maya-maya ay may humigit sa akin na para magsayaw. Nagulat ako dahil nang tingnan ko ang may-ari ng kamay na nag-aalok sa akin upang sumayaw ay nakamaskara ng vampira. Alam ko naman ang nakamaskarang iyon ay si Edmond. Dahil kami ang namili ng maskara ayon sa mga request nila na kanilang susuotin. Tumayo ako upang paunlakan ng kaklase ko. Pumunta kami sa gitna ng sayawan. Sumayaw kami sa sali ng musikang mabagal. Kaya naman iniligay niya ang kanyang kamay sa bewang ko at ako naman ay sa kanyang balikat. Nahihiyaman ako ay pinangatawang ko na rin na makipagsayawan sa crush ko. Ewan ko ba? Dati naman ay hiyang-hiya akong makisayaw. Pero ngayon, dahil siguro sa nakamaskara naman ito at iniisip kong pagkakataon na rin ito upang makasama ko siya kahit kaunting sandali. Habang nagsasayaw na kami, ay may tinanong ito sa akin. May boyfriend ka na ba? Wala. Bakit mo naman naitanong yan? Wala naman. Baka lang kasi may magalit sa akin dahil nakipagsayaw ka. Wala talaga. Baka ikaw may magalit sa'yo. Wala namang magagalit din sa akin. Dahil sa sinabi nito ay umabot hanggang tenga ang ngiti ko. Yun nga lang, hindi niya makikita dahil naikubli ng aking maskara ang mukha ko. Nahagip ng mata ko ang aming lamesa. Si Candy nakita ko. Naroroon pa rin ito at matyagang nakatitig sa aming dalawa ni Edmond. Sa isip ko, wala pa ring may kumukuha sa kanya upang isayaw siya. Kaya naman ay tila na ilang na ako. Kaya naman ay nagpaalam na ako kay Edmond na uupo na ako. Inihatid ako nito sa aming lamesa at akma nang aalis. Nang kunin ni Carol ang kamay nito at pilit na niyayayang magsayaw sila. Wala nang nagawa pa si Edmond kundi ang makisayaw din kay Carol. Habang sa malayo ay nakita ko naman ang paggaslaw ng katawan nito. Kaya tila naiilang si Edmond na nakikita ko rin sa kilos nito. Nang maya-maya ay bumalik na sa upuan namin si Carol na masaya. Na si Edmond naman ay nakita kong bumalik na rin sa kanyang lamesa na nag-iisa. Ganon pa rin ito, hindi na nagbago. Mas ginugusto nitong mag-isa katulad noong elementarya pa kami.
Wala itong sinasamahang grupo man lang sa amin. Pero hindi naman din ito nagpapabuli. Dahil noong bata pa kami naalala ko na ang isang grupo ng kaklase namin ay inabagan siya sa labas ng gate ng eskwelahan namin. Mula sa malayo ay nakita kong nakipagsuntukan ito sa grupo. Ngunit sa nakikita ko ay siya ang lumalamang sa mga ito. Kahit nag-iisa lang. Mga nakahiga sa semento ang grupo. Ang iba ay nakaupong nakasalampak at nagdurugo ang mga ilong. Gusto ko sanang itayo si Edmond at punasan din ang mga dugo na umaagos sa ilong nito. Ngunit sinenyasan ako nito na huwag daw lumapit sa kanya. Kaya lumihis ako ng lakad. Noong pa man ay napakamisteryo na para sa akin ni Edmond. Hindi ko makuha ang tunay na ugali nito. Maya-maya ay nag-announce na ang isa kong kaklase na namamahala sa program namin. Nakakain na kami. Kaya ang lahat ay nagpalakpakan dahil hudyat na ito na magkakakilanlan na kami. Inalis na namin ang aming maskara. Una kong hinanap ang table ni Edmond at nakita ko na ang mukha nito na para sa akin ay walang ipinagbago. Ganon pa rin at tila hindi man lang nag-mature ang mukha nito. Nang makita ko rin na tiningnan din ako nito, nagtamang aming paningin na para akong kinuryente. Nakita ni Candy ang aming pagtitinginan. Kaya naman ay tinawag niya si Edmond at sinenyasan ito na lumapit at makisalo sa aming lamesa sa pagkain. Na siya namang ginawa ni Edmond. Habang lumalapit sa amin si Edmond ay parang 10 kabayo ang kaba ng aking dibdib. Hindi ko mawarian ang nararamdaman kong iyon. Nang makahinto na ito sa aming harapan ni Carol. Nang maya-maya ay nalapitan ito ni Candy at akmang susubuan ng pagkain na nasa kutsara si Edmond. Tinanggahan iyon ni Edmond ngunit naging mapilit si Candy. Ako na lang ang nahihiya sa ikinikilos ni Candy kay Edmond na habang sinusubo na ni Edmond ang pagkain sa kutsara ay nakatingin ito sa akin na ako naman ay napatungo. Umalis si Candy sa aming lamesa upang harapin ang aming ibang kaklase. Dahil isa siya sa mga organizer ay kailangan niyang kamustahin ang aming mga kaklase at alalayan. Inilibot ko ang aking paningin sa aking paligid. Tanging pagganti ng kaway lang ang aking nagawa sa tuwing nakikilala ko ang mga kaklase namin at kinakawayan din naman nila ako. Kanya-kanya silang mga pag-uusap. Ang mga naririnig ko. Ang pagtatanong ng ilang kaklase ko sa mga narating nila sa buhay. Katulad kung anong trabaho ngayon at anong pinagkakaabalahan. Siyempre hindi mawawala ang pagmamayabangan sa natapos nilang kurso at trabaho na meron sila ngayon. Napansin ko si Edmond na nakikinig din pala. Nakita ko na tinitingnan niya yung kaklase kong mayabang. Naningkit ang mga mata nito at himigpit ang pagkapit sa baso at galit ang mukha. Ako naman ay nabigla sa inakto nito pero hindi ko na lang siya pinansin. Sa halip ay niyaya ko na lang siyang kumain na kami. Nang nasa kaligitnaan na ng pagkain namin ay dumating na si Candy at kami naman ang hinarap. Kumuha ng alak at pinilit kaming uminom ni Edmond. Tumanggi si Edmond at sinabing hindi siya iinom. Ngunit naging mapilit ito. Sa halip ay pinuno pa ni Carol ang baso na hawak ni Edmond. Maging ako ay hindi makaiwas kahit anong tanggi ko na inumin ang kada alak na binibigay nito sa akin. Nang maya-maya ay nagdadalawa na ang aking paningin. Kaya tahimik lang akong nakaupo sa aking pwesto at walang kagalaw-galaw. Mata ko lang ang umiikot ng tingin. Nakita ko na hinaharot na naman ni Candy si Edmond. Hinawakan niya iyon sa kamay at nakita kong hinahalikan niya sa labi. Mukhang nalasing na nga rin si Edmond at sa harapan ko ay tinugunan ng halik ni Edmond si Candy. Ngunit nabigla ako nang mapaaray si Candy dahil kinagat pala siya sa labi ni Edmond.
Pero naging panandalian lang ang pag-aaray ni Candy. Dahil nakita ko ang pagsiil ng halik ni Edmond sa labi nito at nagustuhan naman ni Candy iyon. Maya-maya ay nakita kong niyaya ni Candy si Edmond na umalis sa aming lamesa. Ngunit pinigilan ni Edmond si Candy. Ngunit sadyang mapilit si Candy. At hila-hilang umalis sila ni Edmond sa aming lamesa. Si Edmond naman ay isinuot ang maskara ng vampira bago nagpatianod na sumama kay Candy. Niling ako ang paligid na kahit dalawa na ang aking paningin ay nanlalabo. Mga lasing na rin pala ang aking mga kaklase. Tunay ngang nakakatanggal ng katinuan ng alak dahil mga lasing ng mga kaklase ko ay kung ano-ano ng mga pinaggagawa ng mga ito. May naririnig ako nagtatawanan, nakikwentuhan na akala mo ay magkakalayo ang magkakausap at may umiiyak pa. Hinintay ko makabalik si Candy at Edmond sa aming lamesa. Ngunit wala pa rin ang dalawa. Hanggang sa naipikit ko na ang aking mga mata. Hindi ko alam kung ilang oras na akong nakapikit at nakayuko sa may lamesa. Unti-unti kong ginala ang aking paningin at tumingin sa paligid. Nakita ko ang mga kaklase ko na may natutulog na rin sa lamesa. Ang iba ay nasa sahig na walang malay. Ako naman ay napadaing sa sobrang bigat ng ulo ko at sakit nito. Nang mapatingin ako sa lamesa namin, nakita ko ang tulo ng mga dugo doon na naalala ko kay Candy na nagmula iyon. Hanggang sa hinanap ko na si Candy kung nasaan na ito. Hinanap ko sa paligid ng area kung saan ang lugar na kinainan. Inisa-isa ko ang lamesa ngunit wala si Candy. Kaya ang sunod ko namang paghahanap ay sa CR ng mga babae. Nagbabaka sakali akong baka umihi ito sa sobrang kalasingan ay hindi na nakabalik. Nilinga ko ang paligid ngunit wala akong nakitang Candy doon. Tinignan ko ang aking relo. 12:00 na pala na madaling araw. Umakyat ako sa itaas ng second floor ng venue. Nagbaka sakali ako na naroon si Candy. Ngunit napakadilim ng taas at ng mga naroon ay mga room. Kaya mahirap kong hanapin ang nawawala kong kaibigan. Buti na lang dala ko ang aking cellphone at mula sa liwanag ng ilaw ay nakita ko ang isang babaeng nakahandu sa isa sahig. Kinabahan ako sa aking nakita kaya unti-unti ko iyong nilapitan. Nang magimbal ako dahil laslas ang leeg nito at wala ng buhay. Ang dugo ay umaagos na kung saan direksyon. Kaya naman ay nagsisigaw ako ng nagsisigaw. Ngunit wala sa aking nakakarinig dahil mag-isa na lang ako sa lugar na iyon. Wala nang aking mga kaklase. Ang pinagtataka ko, wala man lang gumising sa kanila. Naglakad pa ako na naglakad. Hawak ko ang aking bibig upang hindi ako makalikha ng ingay habang tumutulo ang luha sa aking mga mata. Kinabahan ako at takot na takot. Binilisan ko na ang aking paglakad upang makaalis na sa lugar na iyon. Na habang tumatakbo ako sa direksyon ng pinto ay may naaninag akong isang nakabitin na tao. Lalaki iyon at tila nakatingin sa akin. At tila yung kaklase ko na nayabangan kami ni Candy at ni Edmond. Kaya naman ay tumakbo ako ng mabilis nang hindi ko namamalayan na hagdan na pala ang kasunod ng aking tinatakbuhan. Kaya naman ay nahulog ako. Gumulong-gulong ang aking katawan pababa, una ang aking ulo. Na pagdating ko sa baba ay may nakita akong paa na nakatayo. Kaya naman ay itinaas ko ang aking paningin at nakita ko ang kaharap ko ay si Edmond pala. Dali-dali ko itong niyakap na tila ba nakakita ako ng superhero na aagapay sa akin. Ngunit sa pagkayakap kong iyon ay bigla ako nitong niyakap din ng mahigpit na halos hindi ako makahinga. Nagpupumiglas ako kaya naman ay lumawag ang pagkayakap nito sa akin. Lahat ng kaklase ko ay nakahandusay sa sahig
at walang malay sa kalasingan. Maya-maya ay may kaklase akong nagising. Nakita niya akong umiiyak at nang lalapitan ako nito ay gusto ko itong sabihan na huwag dahil nagbabantay lang si Edmond sa aking likod. Nang malapit na nga sa akin ang kaklase ko, bigla nitong inundayan ng saksak. Marami at paulit-ulit iyon. Halos magsuka ako sa nakita kong pag-agos ng dugo nito sa kanyang katawan. Napasigaw na naman ako. Humihingi ng tulong. Nagbabaka sakaling may makarinig sa akin upang masaklolohan ako. Ngunit muli ay sinabunutan ako ni Edmond at napahiga na naman ako sa sahig. Hila-hila niya ang aking buhok na pakiramdam ko ay kumukonti na dahil sa unti-unting pagkalagas nito. Hindi ko alam kung saan ako ibig dalhin ito. Kaya naman na may pagkakataon ay tinanong ko na ito kung bakit niya ginagawa ang mga bagay na pagpatay sa aming mga kaklase. Edmond, bakit ginagawa mo ito sa amin? Galit kasi ako sa mga mambubuli, sinungaling, at higit sa lahat manloloko. Kagaya ng aking girlfriend. Alam mo nasaan na siya ngayon? Wala na rin siya. Kagaya ni Candy, na haliparot at hindi makontento sa mga lalaki. Edmond, please! Patawarin mo na sila. Patawarin mo na yung may mga kasalanan sa'yo. Patawarin? Wala na akong alam na pagpapatawad ngayon na lalo ng ilang beses akong niloko. Tulad ng girlfriend ko. Patay na siya ngayon. Dahil sa nalaman ko ay lalo akong nawala ng pag-asa na muling mabubuhay pa. Pagkatapos kong makita sa mga mata ni Edmond ang sobrang galit at pagkamuhi nito. Kaya napahagulgol na lang ako ng iyak sa mga nangyayari. At nang maya-maya ay may mga pulis nang dumating. Narinig ko ang mga sasakyan ng mga ito na pumarada sa lugar namin ni Edmond. Kaya naman ay hinila ulit ako nito sa buhok papuntang banyo. Saka nilak ang pinto. Inisip ko ang mga sinabi ni Edmond na wala na siyang girlfriend. Kanina, nung sinasayaw niya ako. Kaya pala ay pinatay na niya ito. Muli akong nakiusap kay Edmond na pakawalan na niya ako. At nagpromise ako na hindi ko siya isusumbong sa kahit kanino. Ngunit naging bulag at bingi na ito sa mga pakiusap. Muli na nakita ko sa mga mata nito ang galit. Kaya nanahimik na lang ako. Sa halip nag-isip na lang ako ng paraan upang hindi ako masaktan nito. Pero hindi ko maintindihan na kahit malupit at tila aswang ang pag-uugali ni Edmond, ay nakikitaan ko pa rin ito ng kabaitan sa kanyang puso. Nang magulat ako nang kunin nito ang kamay ko at sinabi sa aking, Mangako ka na hindi mo ko iiwan. Oo, promise. Binitiwan nito ang kutsilyo at niyakap ako na siya namang pagsipa ng pulis sa pinto ng CR. At nang makita akong nakadikit ang katawan ni Edmond, ay binaril nila ito sa paa na nag-aakalang baka sinasakal ako nito. Napahiyaw ito sa sakit at muli ay kinuha nito ang kutsilyo at itinutok nito sa leeg ko. Nagalit si Edmond sa ginawa sa kanyang pananakit ng pulis at muling nagbago ang ugali nito. Ngayon ay natakot ako na baka matuluyan na akong mapatay ni Edmond. Kaya nang makita kong humina ang pagyakap sa akin ni Edmond, ay kinagat ko ang kamay na may kutsilyo nito. Sabay sipa sa bayag nito. Naparang ito sa sakit. Kaya naman ay nakakuha ng tiyempo ang mga pulis. Hinawakan ang braso nito at inipit upang makuha ang kutsilyo. Ako naman ay nagsisigaw at sinasabi kong huwag sasaktan si Edmond dahil wala ito sa katinuan. Napusasan naman nila ang kamay nito. Saka sinama na nila sa kotse ng mga pulis. Narinig ko pang nagtatawa si Edmond habang kasama ng mga ito.
Hindi nakasuhan si Edmond dahil napatunayan sa kanyang medical na may sakit sa utak ito o wala sa katinuan. Dahil sa pagkawala agad ng magulang nito at ng mga taong namamahal niya, ngunit niloloko lang sa bandang huli. Dala ng stress at anxiety nito na natuloy sa pagkawala sa katinuan. Sa ngayon ay nakakulong pa rin si Edmond sa mental hospital. Ang lalaking una kong hinangaan sa dati nitong katapangan at katalinuhan na ngayon ay kabaliktaran na ang nangyayari sa kanya. Hindi pa rin mawala sa akin ang maalala ang nakaraan na puno ng takot at madugong reunion.